Alam mo ba na bago pa tayo tinawag na Pilipinas, mayroon ng bansang tinatawag na Maharlika, pinamumunuan ng matatapang na Datu at Raha, na handang mamatay para sa lupang ito? Tayo na't alamin, sa panahong ang bansa ay tinatawag pang Maharlika, hindi hari ng Espanya o Banyaga ang namumuno, kundi mga Datu, Raha at Sultan, mga tunay na anak ng lupaing ito. Noong panahong bago pa dumating ang mga Kastila, hindi pa umiiral ang Maynila bilang kabisera ng Espanya, kundi ito ay isang malayang kaharian na pinamumunuan ng mga Muslim na Datu at Raha. Ang lugar kung saan nakatayo ngayon ang Malacanang ay bahagi ng kaharian ng Maynila, na nasa pamumuno noon ni Raha Sulaiman at ng kanyang tiyuhin na si Raha Matanda. Bago pa man maganap ang pananakop, may isang lupain na sagana, may dayangal, at may sariling hari. Isang bansang tinawag na Maharlika. Ngunit dumating ang mga Banyaga. Dala ang krus, espada at kanyon. At dito nagsimula ang madilim na kabanata ng ating kasaysayan. Ang bansang Maharlika. Bago pa man dumating ang mga Kastila noong 1521, ang buong kapuluan ng Pilipinas ay tinatawag ng ilang sinaunang manunulat na Maharlika, na ang ibig sabihin ay marangal o malaya. Ito ay binubuo ng mga kaharian, sultanato, at barangay na pinamumunuan ng mga Muslim na Datu at Sultan, lalo na sa bahagi ng Mindanao at Sulu, at mga Austronesian Datu sa Luzon at Visayas. Ang bawat pamayanan noon ay isang malayang barangay o kaharian. Pinamumunuan ito ng Datu para sa maliliit na barangay, Raha para sa mas malalaking pamayanan gaya ng Maynila, at Sultan para sa mga Islamikong kaharian sa Mindanao. Mga halimbawa ng mga pinuno noon: Datu Lapu-Lapu, pinuno ng Mactan, Cebu Raha Sulaiman, pinuno ng Maynila Raha, Lacandula, pinuno ng Tondo Raha Matanda, katandaan ni Sulaiman, tagapayo ng Maynila Sultan Kudarat, pinuno ng Maguindanao Sultan Sharif ul Hashim, unang sultan ng Sulu Sultanato ng Sulu, na itatag bandang 1450 CE. Isa sa pinakamatandang sultanato sa bansa. May sariling batas, Sharia law, at pamahalaan, namumuno sa kalakalan sa pagitan ng Borneo, Brunei at Malaysia. Sultanato ng Maguindanao, malakas na kaharian sa Mindanao na may sariling hukbo. Pinamumunuan ni Sultan Kudarat, isang pinunong Muslim na mariing tumutol sa pananakop ng Kastila. Ang kanyang pahayag ay kilala. Hindi tayo alipin ng sino man. Hanggat may puso at pananampalataya, hindi tayo magpapasakop. Raha Sulaiman at Raha Lacandula, Maynila at Tondo. May maunlad na kalakalan at may ugnayan sa mga bansang Asyano, bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang Maynila noon ay Islamikong kaharian, bago ito naging Kristiyanong sentro sa ilalim ng Espanya. Ang pagdating ng mga Kastila at ang pagtatanggol ng mga Datu. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan. Dala ang watawat ng Espanya at ang layuning palaganapin ang Katolisismo. Ngunit sa Mactan, Cebu, hinarap siya ng pinunong si Datu Lapu-Lapu, ang unang Pilipinong tumindig laban sa mga mananakop. Labanan sa Mactan, Abril 27, 1521. Tinanggihan ni Lapu-Lapu ang alok ni Magellan na magpabinyag. Naglaban ang mga tauhan ni Lapu-Lapu at mga sundalong Espanyol. Napatay si Ferdinand Magellan. Simbolo ito ng unang tagumpay ng kalayaan laban sa kolonisasyon. Ang pananakop at panlilinlang ng mga Kastila. Pagkalipas ng ilang dekada, noong 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi upang formal na sakupin ang Pilipinas. Noong 1571, sinakop niya ang Maynila, ang dating kaharian ni Raha Sulaiman at Lacandula. Ang mga Kastila ay may dala mga sundalo, baril, kanyon, espada,
at mga barkong pandigma. Sinunog ang mga bayan ng tumatanggi sa kanila. Pinilit ang mga dato na magpabinyag sa Kristyanismo at sumuko. Ang tumanggi ay pinatay, sinunog o ipinatapon. Maraming dato at sultan ang lumaban, ngunit karamihan ay linin lang ng mga Kastila. Pinangakuan silang magiging don o gobernador, kapalit ng kanilang pagsuko. Sa ganitong paraan, unti-unting nawala ang kapangyarihan ng mga dato. Ang kapalaran ng mga dato. Ang mga dato na lumaban ay madalas pinapatay o ipinahiya sa publiko. Si Raha Sulaiman, ayon sa ilang tala, ay pinatay sa labanan nang ipagtanggol ang Maynila. Marami pang iba ang pinugutan ng ulo o itinapon sa dagat kapag ayaw magpabinyag sa Kristyanismo. Ang mga dato sa Mindanao, lalo na sina Sultan Kudarat at Sultan Alimuddin, ay lumaban ng mahigit 300 taon laban sa Espanya at hindi kailanman tuluyang nasakop. Ang mga dato at sultan ng Maharlika ay hindi lamang mga pinuno. Sila ang unang tagapagtanggol ng dangal at kalayaan ng ating lahi. Ang kanilang dugo ang unang bumasa sa lupang ito upang ipaglaban ang ating karapatan bilang malayang tao. At kahit sinakop tayo ng higit 3 siglo, nanatiling buhay sa ating puso ang diwa ng Maharlika, marangal, matapang at may paninindigan. Buod ng mahahalagang detalye, pangalan ng bansa noon, Maharlika uri ng pamahalaan barangay, kaharian, sultanato mga pinuno datu, Raha, sultan kilalang pinuno Lapu-Lapu, Sulaiman, Lakandula, matanda, Sultan Kudarat, Sharif ul Hashim. Relihiyon noon Islam, Hindu. At katutubong paniniwala pananakop ng Kastila. Nagsimula 1565, tumagal 333 taon. 1565 hanggang 1898. Ginamit ng Kastila baril, espada, kanyon, relihiyon, panlilinlang, mga tumanggi sa Kristyanismo pinatay, sinunog, o ipinatapon na tirang malaya mga sultanato sa Mindanao simbolo ng tapang datu Lapu-Lapu. Unang bayaning Pilipino. Bago naging palasyo ng mga banyaga, ang Malacanang ay tahanan ng mga tunay na pinuno, ang mga dato ng Maharlika. Patunay na ang dugong marangal at matapang ay matagal nang nananalaytay sa ating lahi. Sana'y may natutunan tayo sa kasaysayan ng ating bansa hanggang sa muli.